Hi guys! Kahapon, nagsimba kami ni Isha at siya nagsimula ang aming activity bago kami pumunta sa simbahan. So ayun na nga, nakalabas na po kami ng bahay. Ayan, tumigil po siya sa paglalakad dahil gusto ko po sana na maglakad siyang mag-isa. Pero ayaw niya po, gusto niya talagang nakahawak lang sa akin. Tingnan niyo, ang hawak ko ay hindi ganun kahigpit dahil gusto ko nga po matuto siya na maglakad na hindi laging nakadikit sa akin dahil makamami po siya sa lahat ng, lalong-lalo na pag nasa labas kami. Pero syempre, lagi ko po siyang inaalalayan. Pero dahil ayaw niya nga po maglakad ng mag-isa, ayun, hinawakan ko na lang po siya at naging komportable po siya. Yan. So, lilingon-lingon siya, parang may kinakatakutan siya. Tapos nakita niya po yung sasakyan, sabi niya, bye-bye. And then yun na nga, bumaba na kami ng jeep, ayan. Pabalik-balik siya dyan dahil gusto niyang pumasok sa McDo. Sabi ko nga po, hindi kami pupunta McDo. Magsisimba nga po kami sa Anvel Parañaque, ayan. So ayun, tinig ko na lang yung opportunity na ma-videohan siya. Ayan, palakad-lakad, pabalik-balik, diba? Hindi na napagod. Tapos yun, tinitingnan niya yung pintuan ng McDo. Ayun, didiretso siya dahil gusto niya daw pumasok doon. At ayun na nga, sumakay na kami sa jeep papuntang Parañaque. Malungkot siya dahil nga ayaw niya talaga sumakay ng kahit na anong klaseng sasakyan dahil nahihilo siya. Pero ayun, nakapag-adjust din. Yan, pinapasayaw siya dyan ng baby shark ng aming kasakayang nanay sa pananampalataya. Sister sa El Shaddai. Pero nahiya siya, tinititigin niya lang. Tinitingnan niya habang nagsasalita yung nanay. O, diba? Parang gusto niya nang sumayaw, pero dahil nahiya siya, wala, hindi namin napilit. Ayan. Pero tingnan nyo guys, happy na siya. So, ayun na nga. Patingin-tingin lang siya sa labas dahil sabi ko, hindi kami bababa dahil nga po magsisimba kami. Hihintayin namin na dumating pa yung ibang mga pasaheros dyan. Ikaso, wala pang dumadating. Malapit na dyan mag 4 o'clock. Tama. Malapit na mag 4 o'clock yan. Ayan. So, ayun, dahil wala nang masyadong dumating na tao, isa na lang ang dumagdag. Bali, naging 4 kaming pasaheros, pang 5 si Isha. Ayun, na-enjoy niya yung jeep. Ginawa niyang playground. Diba? Para hindi siya ma-bored. Naglaro muna siya. Pero sabi ng driver, maghintay-hintay pa daw kami. Kahit papaano may dumagdag pa na 2, maging 6 man lang kami. Ngunit anong oras na? Kaya sabi namin, baka pwedeng umalis na kami at magdadagdag na lang kami ng pamasahe. Ayan, nakakaramdam na siya ng pagka-bored. Gustong-gusto niya kasi yung mga laro na tumbling-tumbling, jump-jump-jump, dahil nagagaya niya sa mga playmates niya dito sa bahay na mga boys, tumbling-tumbling sila. So, yun din ang gusto niyang gawin. At ayun na nga, buti na lang, yung pinag-inuman niya ng yung yogurt na yan ay hindi ko tinapon. Yun ang nagsilbing laruan niya. Dahil kapag umaalis kami, dahil nga kaming 2 lang, iniiwasan ko yung magdala kami ng maraming gamit dahil mabibigatan ako at baka mas maano ko siya mapabayaan. Okay na yung maliit lang na bag, yung mga importante niya lang na gamit ang dala namin. Gatas, diaper, pamalit na damit, towel, yun lang po. Kaya siya naman po kahit anong laruan pwede, basta nasa biyahe kami. Kahit anong klase na pwedeng paglaruan. At ayun na nga, napagod na siyang maglaro, kaya nagpakalong na siya. Nakikipaglaro siya dyan sa isang nanay na nasa harap namin. Ayan, nagdadaldal, nagbibilang ng mga sasakyan na dumadaan. O, diba? Super daldal niyan. O. Naghihintay-hintay kami, maya-maya pa aalis na yung jeep dahil wala na talagang dumagdag. Kaya solo namin yung jeep. Na nga, nakarating na po kami, bumaba na kami ng jeep, nasa Anvel na po kami Parañaque. Ayan, nag-i-enjoy talaga
siya pagka nasa grass. Dahil ayaw namin pwesto sa grass dahil kapag umuulan, na pagbasa, yung putik. So, dyan kami pumesto sa malapit sa house of prayer. Ayan, ang sarap ng hangin. Sobrang lakas ng hangin dahil nga nung hapon, okay pa yung panahon, tama lang na malamig, tapos hangin talaga siya. Pero nung bandang gabi na umulan, buti na lang, malapit kami sa house of prayer at nakapasok kami kaagad ni Isha. Ayan, naglalaro lang siya. Ayan. Nung napalid yung kanyang sombrero, hindi niya na ito isinuot ulit. Yan. Paborito niya talaga guys yung payong. Kaya tingnan nyo naman, hawak-hawak niya pa rin yan. So ayan, tapos kasi nga narinig niya yung nagkakantahan, praise and worship ang mga bata. Sumasayaw siya, pumapalakpak kung anong ginagawa ng mga tao sa paligid niya. Napagod na siya kaya sabi niya mauupo na daw siya. Yan, dahil nagpapalakpakan yung mga tao, palakpak din po siya. Yung nasa harap namin may baby dyan, kaya doon siya nakatingin dahil tinawag siya ng daddy nito, daddy ng baby. Sabi niya, ayan si ate. So ayan, pero hindi siya nag-react dahil nga hindi niya kilala. Ayan, nagsimulan ang kahyperan. Wala nang katapusang ikot, takbo, jump. Pero ganyan siya guys, pagdadating sa isang lugar, magbe-behave muna siya, pero maya nako, makikita nyo. At ayun na nga, kakalikot niya, nakasalubong niya yung beshi ko, si Ken. Ayan, si Mama Ken niya, ayun. Nagsusumbong siya kung saan siya nakarating. Paano daw sila nagkita ni Ken. Ayan, diba? Sobrang daldal. Tapos, pagdating niya kasi wala na yung isa naming kasama, yung nasa tabi ko. Hinahanap niya, sabi niya, Tita, where are you, tita? So, ayun, na-board na siya kakahanap sa tita. Naglaro na naman siya, ikot-ikot, takbo doon, takbo rito. Walang tigil na kakatakbo. Ganyan talaga ang bata. Pero ang sarap lang nilang panoorin kapag makikita mo silang masaya at higit sa lahat walang sakit at masigla lang sila. Diba? Ayun, dahil nga sa kalikutan, ayan, pag pinagpapawisan, ayun, inubo na. Diba? Grabe makaubo, wagas-wagas. O ayun, okay na siya. Kinalma na niya ang sarili niya. Tapos yun nga, nagutom kakatalon, kakatakbo, nanghingi na ng chocolate dahil gutom na daw siya. After niya mag-chocolate, nagdidi siya. Tapos, hindi pa rin siya natulog, tuloy-tuloy pa rin yung likot. At ayun na nga, yun lamang.